Oh, hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon at tunay na salita po ng ating kapatid na baby na patuloy po tayong manampalataya sa kanyang mga salita at sa tamang panahon po ng Diyos, ito po ay may pangyayari. O, purihin ang Panginoon. Nung pong sabihin sa akin ng kapatid na baby na Ate Leslie, magpapatotoo ka sa Sunday, nag-umpisa na po akong umiyak. Ang sabi ko, Panginoon, ano ang ipatotoo ko sa iyo? Naghihintay ako sa Kanya kung ano po ang aking patotoo sa inyo. Ang ibinigay po niya sa akin, ngayon lang pong Friday ng daling araw, ipinakita po niya sa akin yun. Dati po namin bahay, nakasama ang aking mga anak. Sabi ko, Panginoon, salamat at nakita ko po ang dapat kong ipatotoo sa inyo. Kaya po, iisa-isahin ko po sa inyo at nawa po'y maging kalakasan ng lahat ng nakakarinig, nakakaranas na anumang pagsubok sa ating buhay, na ang Diyos sa kanyang tamang panahon, ito po ay kanyang pagtatagumpayan. O, purihin ang Diyos. Hallelujah. Nung pong mga panahon na yon na kasama ko po si nanay, maging ang kanyang pong tiya, natatanda ko po noon, natira kami dito sa ibaba. Dito po sa Angunong ibaba. Hanggang sa umalis po kami dito ang Anguno dahil yung pong bilaso ni Lelang Ipay, nakaibigan po ng Atang Peles, ay inilipat po kami ng Muson. Ibig po sabihin, pinagbahay po kami ng isang maliit na bahay. Kasama ko po ang aking nanay, si Lelang Impo. Namuhay po kami ng titinda lang, si nanay. Binuhay po ko ng pananahi sa lugar po ng Pasig nung araw. Sa madalit salita po, dumating ang panahon na kahit po paano nakapag-aral naman ako high school, hindi po ako nakapagpatuloy ng pag-aaral ng kolehiyo dahil nga po sa kakulangan. Dumating po ang panahon na nagkaedad po ako na 26, nag-decide po ako na mag-asawa. Pinasok ko po sa ang buhay ng pag-aasawa ng gunong edad. Ang nakuha ko pong asawa, ang binigay po ng Panginoon sa aking asawa, ay kapatid po ng Carlos na asawa ng Ate Ellie, na kasamahan po dati natin dito kung natatandaan nyo. Ang Ate Ellie po ang ginamit sa akin ng Panginoon upang makakilala sa salita po ng Panginoon na buhay ang salita ng Diyos. Hanggang sa ina nga po, yun po ng kasawa, nagkaroon po ako anak na si Aaron, pangalaw po si Abigail. 1 taon lang po ang gap ng magkapatid. Ang aking pong asawa, ang trabaho po ay isa lang siyang mag-uukit carver po, furniture carver. Nagkataon po na ang Nara ay pinagbawal. Lagi po kaming walang trabaho. Ang tumutulong lang po sa akin ay si nanay. Sa gatas, po ni Aaron, ni Abby, ganon. Nag-usap po kami ng aking asawa, sabi niya pala, Leslie, ano kaya kung ako mag-apply ng pag-ukit sa ibang lugar? Kasi pinagbawal ang Nara. Sabi po, ang mga bata po ay nasa elementary na. Tapos sabi ko, di sige, hingin natin sa Panginoon na ikaw ay makaalis. Sa awa po at kahabagan ng Panginoon, nakaalis po ang aking asawa, napunta po ng Riyadh, una po Dubai. Napakaliit naman po ng sweldo. Sa aming pagtitiis, duman ang araw, nakita ko po yung katapatan ng Diyos sa amin. Lahat ng pangangailangan, meron po siyang ginagamit na ibang tao. Bibigyan niyo pa po tayo ng ibang tao, naging daluyan ng ating mga kailangan. O, purihin ng Panginoon. At tunay po na hanggang sa kanilang paglaki, hanggang makatapos mo na elementary, talaga po ang kaaway hindi tumitigil. Pagdating po ng grade 6, hindi po sa pagmamalaki si Aaron po, ay binayaan ng Panginoon ng karunungan, maging si Abigail po. Pagdating po ng grade 6 graduation na, ako po ang parito sa entablado, sabit na medalya. Sabi po ng mga kapain na wala nang ginawa, siya nalang pumalik ng entablado. Pagdating po doon sa pinaka
ano po doon. Hindi po siya yung valedictorian. Wala po siyang nakuha, hanggang award lang po kami. Nakita ko po sa batang lalaki, sa anak ko lalaki na si Aaron, ang kalungkutan sa kanya. Bagamat ako po'y ina, nasasaktin din ako. Ang sabi ko na lang po sa kanya, huwag kang mag-alala. Elementary ka pa naman eh. Ang Diyos ang maghahayag niyan sa kanyang tamang panahon. Pagdating po ng, gano'n na nga po, pagdating po ng high school, nag-take po siya ng entrance exam sa Rizal National Science High School, Batingan. Nakapasa po ang batang lalaki. Nataawa po ng Diyos, may nagpinan sa amin mag-asawang engineer ng baon, araw-araw, habang ang asawa ko nga po'y nasa ibang bansa. Nakaraos po yan, tsaka po si Abigail sa awa ng Diyos. At kaya po ang verse na buhay sa akin yung Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa akin na ito ko'y magpapakita ng mga ilang bagay na hindi mo nakita nila. Tunay na pinanghawakan ko po yun. Bagamat nga po ganun, may tumutulong, kailangan ko rin pong kumilos. Sa liit po ng kita ng aking asawa, maniwala po kayo, darating ang pera, 12,000. Ang utang po namin, 18,000, 19,000. Niyapos ko po ang 5,600 para lang po makadagdag. Tila naman po lalong mahirap dahil nga po meron pang dagdag, ano po, yung tubo. E di bilang ina po, pag inihet ko po yan, mga batang yan sa eskwelahan, pati hanggang kay Amos po, ako po lalakad po sa anak pupunta. Dahil dyan pinasok po ang mag-Avon, araw-araw. Merong magpapasama po ng Ate Leslie, pasama naman sa ganun lugar, di ko alam, sasamahan ko po yan. Pag uwi po, binibigyan ako kahit kaprasong pera. E di pag uwi po ng hapon, may pambili na po ng kailangan ng mga bata. Sa ganun po na ginawa ng Diyos. Tunay na ang Diyos ay napakabuti. Siya po ay tapat. At ang plano po natin, hindi niya plano. Nakatapos po ng high school sa Rizal Science, ganun po si Abigail. Dito po napasok sa Angono Private. Samantalang po si Amos, pinasok ko elementary sa AS dahil po magkasunod po ang kolehiyo, hindi ko kaya talaga. Lahat po na ni-racket ko. Naranasan ko po ang magplancha, maglaba na hindi ho nalalaman ni nanay. Talagang hindi po ako nagsasabi sa kanila. Ni sa asawa ko na ganun nga po ang ginagawa ko para lang makatulong sa mga anak ko, pangangailangan nila. Pagdating po ng kolehiyo, nagkaroon po ng mga entrance exam bago pa tayo mapunta ng kolehiyo. Marami pong kinunan si Aaron ng exam. Unang-una po PUP, na ang kanya pong average is 99.66%. Iyon po ang kanyang unang. Pumunta po kami ng Meralco Foundation, nakapasa rin po. Pumunta po siya ng University of the Philippines, Diliman, nakapasa rin po. Nagpunta po kami na Ateneo de Manila, nakapasa rin po. Sabi ko, anak, mag-decide ka kung saan ka talaga mag-aaral. Sabi niya, UP na po lang siguro kasi hindi natin magkayanin yung mga bayarin kung sa Ateneo, kung saan mga maling eskwela. Sabi ko, sige, gano'n po. Bagamat nasa UP po, isang taon lang po siya pumasok, scholarship. Nakita po niya yung, nung pong magkuhana ng mga, yung po bang tuition sa Kapitolyo po ng Pasig, kinukuha nung araw. Nagkakagulo po mga ina. Dahil nga po pagkuha ng pera. Nagalit po sa akin si Aaron noon, sabi niya, ayoko nang yan. Total naman, si Papa kahit paano kumikita, kahit kapraso, nakakaraos naman tayo, awa ng Panginoon. Ma, ayoko niyan, parang sa tingin niya husigos sa sarili niya, talagang aping-api na po kami talaga. Dumating po rin ang panahon na naranasan namin yung pong bahay na yun na kinatitira namin, ibinenta po ni Lola, hipag nilelang, at kailangan po raw nung anak na nasa Amerika, nakulong, kailangan po raw ibenta. Ang nangyari po sa amin, sabi po nung isang anak daw doktor, Maming, magbibigay ko ng 20,000 sa inyo. Humanap kayo ng ano nyo. Umasa po si nanay, umasa kami na gano'n. Hindi ho nagbigay. Ang dumating po sa amin yung mga sheriff, ang lalaki ho palang tao. Tapos may mga baril na mahaba. E di, sabi ko, nanay, mukha ididimolis na tayo. Ano? Totoo po yun, dinimolis ho kami.
Binaklas po ang bahay, ang mga gamit po, mga kawali, timba, nagkalat po sa isang tabi. Yanon. Isang kapitbahay po namin ang hini po ng Panginoon. Kinuha po kami, dinampot. Inampun po kami ng 1 hanggang 2 linggo. Ito pong aking asawa, siguro po napahiya. Nilayasan po kami mag-iina. Iniwanan po kami na nakahang lang doon sa kapitbahay. Nangawa po ang iba naming kapitbahay na lalaki. Yung pong tinastas na mga bahay, ginawa po pinagtagpi-tagpi sa isa pong lugar na Poso Negro po nasa ilalim. Poso Negro po talaga. Tinanggap po yun. Talaga pong tinanggap ko dahil may mga anak ko na kailangan po imisin. Sabi ko, Panginoon, sa ko ilalagay yung mga anak ko. Umiiyak ko ako noon, umiiyak din po si nanay ng mga panahon na yun. Pero ang dumating po sa akin, magagawa mo lahat ang bagay na kalakasan nagmumula sa Panginoon. At yun nga po, hinawakan ko yung Jeremiah 33. Sa kanyang tamang panahon, lahat ng hiningin may pangyayari sa aking buhay. O, purihin ang Panginoon. Nagtiis po kami ng siguro po mga 1 taon dun sa lugar ng Poso Negro na yon. Yung pong nangungupahan sa aming kapitbahay, kung natatandaan nyo, si Brother Bert po, Kuya Bert, meron pong nangupahan doon na umalis na po yung umalis. Sabi ho ng asawa ng Kuya Bert, Leslie, yung bahay mo dyan sa Poso Negro, ilipat mo. E di tastas na naman pong bahay. Yung pong bahay na yun, itinayo namin na pader lang po, wala pong ano tawag dito, pundasyon. Ang pundasyon po ay kahoy na babad sa dagat po yata. Ano po ba tawag doon? Eh yun po yung pinakapundasyon. Hanggang ano ko lang po, hanggang ulo. Pagdating po sa taas, yung pong binakbak na mga bahay na luma, yun po yung itinaas namin, ginawa namin taas, tulugan ng aking mga anak. Doon ko po nakita ang panibago na naman pong labanan. Sabi po ng kapitbahay, ano ba yan? Kasi yung pong gas na, kung alam niyo po yung gas na, ay yung kala, nadigas po ba, yung dimitsa. Kung bakit po nasira. Eh di ginagawa po ng hihipan. Eh di umaamoy po sa kapitbahay. Nandiyan po ang pagtuligsa sa akin ng mga kapitbahay. Talaga pong halos, yandakin na po kami may ina. Ano ba, Leslie? Ang baho-baho niyan. Sumasakit ang dibdib ng asawa ko. Ano ba yung kalan mo? Wala pong kung ginawa kundi umiyak sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, alam ko na sa tangamang panahon. Iyon po ang pinanghawakan ko 2 verse. Unti-unti po, unti-unti. Nakatapos po ang mga bata. Bago po nakatapos si Aaron, siya po ay pinadala ng isang company po yun. Hindi na nga po pina-attend ang graduation rite. Pinadala po sa Japan, 3 buwan. Doon ko po nakita unti-unti hanggang si Abigail po nakatapos din sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Doon ko po unti-unti nakita ang Diyos kumikilos. Talaga pong maraming pinagdaanan, marami pong talagang panglalait. Tiniis ko po yan, hindi ko tiningnan. Dahil alam ko po sa katamang panahon nga po ng Diyos, ito'y pagaganda. Yung pangit na bahay, pinalitan po niya kahit maliit na maayos. Natatandaan ko nga po pag umuulan, di yung pong bubong na pinagtasasan, butas-butas po sasabitan ko po yan ng mga lata-lata. Kasi lalo po, yung malapit ang bagyo, naka-alert po ako niyan. Nasabitan namin. Hindi pa po ako kontento noon, yung mga plastic. Hindi po ba, yung kulambo nung araw. Kulambo. Ang gagawin ko sa plastic, kung bumabagyo, ipapatong ko po sa ibabaw ng kulambo para po hindi kami matuluan mag-eat. Ganun po buhay namin nung araw. Sa araw-araw na biyaya ng Panginoon, sa ginamit ng mga taong daluyan, nakaraos din po kami ng maayos. Ngayon po, pagkatapos po ng pag-aaralin ng mga bata, unti-unti ko pong nakita yung kabutihan ng Diyos. Dati ko na pong nakikita, pero yung pong pinagdaanan ko, siguro kami lang po yung nakatikim ng gano'n, nakaranas ng gano'n. Nandiyan may nagsabi sa amin na, naku, squatter pala kayo. Ganyan po. Lahat po yun, tinanggap ko, dahil yun po ang totoo. Ako po yung taong, pag sinabi ko,
wala kaming ganito. Totoo po yun. Hindi po ako yung taong ganito kami, ganito. Hindi po yun. Kahit ang asawa ko po nasa ibang lugar. Totoo mo po, maliit ang sweldo. Dinadanas sa amin gano'n. Bakit po ako magpapaka? Ay, ang hinahanap po sa atin ng Diyos, maging totoo tayo. Dahil sa katotohanan lang po, ang katotohanan magpapalaya sa iyo sa akin. Oh, purihin. Ngayon po, unti-unti ko pong nakikita, nung makatapos po ang mga bata ng pag-aaral, unti-unti ko pong nakita ang walang hanggang kabutihan ng Panginoon. Mula po sa kawalan, walang lupa, walang bahay na matiran. Binigyan po nila kami ng mga lupa. Binigyan po kami ng sakahan, kalahati. Binigyan po kami ng 1,000 mahigit na isang lupain. Binigyan po kami ng 42 square meters din ng lupa na naman. At tunay po na ang Panginoon, ang tawag po sa atin, hindi pa subsob, kundi pataas ng pataas. O purihin ang Panginoon. Ang sabi nga po ni Nanay noong araw, sa pagtitiis, Leslie, magtiis tayo. Ang Diyos lahat ang nakakakita niya. Ano mang dinaranas mo ng mga anak mo, lahat ng yan, may kasagutan sa Panginoon. Tunay po na maging sa pagsunod ng aking ina, at nagpapasalamat din po ako na napabilang po ako sa ministeryong ito. At kung nais ko pong ibalik sa inyo nung ang Kuya Boy po ay nabubuhay pa, marami po kaming taga-Muson dito sa lugar na yan. Ako po, mga ka-Eli, marami po, mga Ate Noli, kung natatandaan nyo. Araw po ng linggo yun, wala ako alam pagdating ko. Bakit wala akong katabi? Nawala yung mga nakapaligid sa aking tao. Nasaan na kaya nakapunta? Yun po pala mga nag-backslide na. Wala po akong ginawa kundi umiyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ako na lang mag-isa. Natatandaan ko po, nakatayo si Kuya Boy dito. Sabi niya, Leslie, nasan ka? Tumayo po ako. Kuya Boy, narito po. Huwag kang aalis sa kinauupan mo. Napakapalad mo. Yung pong salitang mapalad, inilagay ko po sa puso ko yun. Patuloy, umaasa sa Diyos. Katulad po ng sabi ng kapatid na, Baby, magkaroon kayo ng gabutil ng mustasa ng pananampalataya sa Panginoon. Talaga pong wala. Sa Diyos lang po kami lumapit sa aking mga anak. Lahat po ng yun, bagay na yun, pinapapangyari niya. Lahat po ng pangit sa buhay namin, pinaganda po ng Panginoon sa kanyang tamang panahon. O, purihin ang Diyos. Lahat po ng nakikinig, nakakarinig, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ang iiwan kong salita sa inyo, magpatuloy po tayo. Huwag po tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sa kapahutan, kanya pong tamang panahon tayo mag-aani. At patuloy naman ng palataya, huwag po tayong umasa sa ating sariling lakas, kundi po sa Panginoon po tayo umasa. Kaya po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos nito, na lahat ng aming pinagdaanan, pang-uusig, pamimintas, pinalitan niya po lahat ng kagandahan. Wala po kung maitataas sa inyo, kundi ang Panginoon ay patuloy po tayo. Sumampalataya, sumunod sa kanyang bawat utos. At ang mahalaga pong unang-una, matuto po tayong magbalik sa Kanya, nang para sa Kanya. O, purihin ang Panginoon. Salamat po sa lalaking lingkod na itinayo ng Panginoon noong mga nakaraan. Maging sa babaeng lingkod, maging magpahanggay ngayon, Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos.
lahat po ng pangit sa atin sa kanyang tamang oras, pagagandahin niya. Kaya po wala akong kukunin na anuman. Lahat po ng kapurihan, ibabalik ko sa kanya. At tunay po na ang Diyos ay nagtagumpay sa aming mga buhay. Oh, puri ng Panginoon.